Pauwi ka na ba ng Pilipinas, aking kabayan, at nais mong malaman ang ilang kasagutan sa mga katanungang meron ka regarding arriving or traveling back to the Philippines? Panoorin ang videong ito at maaring isa sa katanungan mo ang masagot natin sa ating episode na ito. Hi mga travelers! Welcome back sa isa na namang episode ng Sagot sa iyong katanungan, aking mga kabayan. Kayo po'y nanonood ng Jamie Aries Talk TV kung saan tayo po ay nag-feature ng mga videos about travel tips, guidelines, kayo din mga videos about lifestyle, career, business at buhay OFW. So, click nyo na po ang subscribe button at notification bell so that you'll get updated every time may bago tayong video. For the first question ng ating kabayan about balikbayan privilege. Ang tanong ni MU, saan po ba mag-a-apply ng balikbayan privilege? Upon arrival ba sa Manila or sa US Consulate before kami umalis ng US? Wala na po kasi akong Philippine passport at hindi ko makita ang Filipino birth certificate ko. Pwede ko ba gamitin ang US naturalization documents as proof for balikbayan privilege? Thank you! To answer your question, MU, ang balikbayan privilege is subject to the assessment and approval of the immigration officer at the port of entry ng Pilipinas. So kahit sa ang international airport ka dumating ng Pilipinas, ang immigration officer dito ang siya mag-a-assess at mag-grant din ng balikbayan privilege. Now, kung Manila ang iyong dating, then the immigration officer at any of the NAIA terminals kung saan lalapag ang iyong eroplano. Ang dokumento na kinakailangan i-present at kailangan mong i-prepare the immigration officer at the port of entry in Manila will be expecting are the following. For Filipino citizens, kung kayo ay gumagamit ng US passport, need to present yung dual citizenship identification certificate or valid Philippine passport. For any former Filipino citizen, kinakailangan na mag-present ng copy ng Philippine birth certificate or copy of an old Philippine passport. Ganito na lang para sure tayo at hindi ka magkaroon ng challenge pag uwi mo. I suggest i-share mo yung specific information mo sa mismong immigration email address nang sa gayon makakakuha ka ng specific answer also for them that just in case magkaroon ng question pag uwi mo sa Pilipinas, hoping wala na kasi ang nag-instruction naman sa'yo ay manggagaling sa immigration, at least you can get specifically their answer. Pwede ba na hindi mag-present ang any of those two documents dahil nga nawala na or hindi mo na siya makita, at pwede bang alternative documents ang iyong i-present. So kindly confirm that with the immigration para pagdating mo ng Pilipinas hindi ka magka-problema. Ayan, God bless MU. From Sol Inasoria, sabi niya, I was an OFW sa Taiwan. Then I resigned 2021 cross-country to Africa to be with my BF. I have been here for almost 2 years now, but I am not working. I've been away in the Philippines for 5 years now, 2018 to 2021. In Taiwan as an OFW, in Africa on late 2021 to the present. My question is, where do I belong on these categories? Okay, so unang-una, Sol, confirm ko lang nabanggit mong OFW ka, am I correct na Philippine passport holder ka pa din ngayon? Now, if you're a Philippine passport holder, pag uwi mo ng Pilipinas, kahit OFW kang umalis dito at OFW ka sa Taiwan, ang pipiliin mo na ngayong 2023 kung uuwi ka ay, kumbaga, pag tinanong, are you an OFW, ang sagot mo dapat no. Kasi wala ka ng kontrata with any employer overseas at hindi na rin maarahil active yung records mo sa POEA in terms of yung kontrata mo kasi ma-expired na from your previous employer. So, ang category na iyong pipiliin ay kapag tinanong ka, are you an OFW, ang sagot ay no. Ayan, God bless Sol at ingat sa pag-uwi sa Pilipinas. Mula naman kay Jereth Vela, sabi niya, hello po, USA green card holder and Philippine passport holder po ako. Need pa po ba ng USA resident state ID? Hahanapan po ako
pa ba ako nun pauwi or no need na po ito? Hi, Chereth! Ganito, kung sakasakali, katulad nung nabanggit natin kanina kay MU, ang balikbayan, privilege kasi tinitingnan at ina-assess yan ng immigration officer at the port of entry sa airport na lalapagan ng iyong eroplano dito sa Pilipinas. Ang hahanapin nila sa iyo kung ang iyong citizenship ay Filipino at ginagamit mo ang US passport, then need to present your dual citizenship identification certificate. So, ganito yon, kung sakasakali na meron kang US visa, or let us just say US passport, pero dual citizen ka, so i-present mo lang yung dokumentong ito or a valid Philippine passport. Ngayon, kung sakasakaling former Filipino ka, balikbayan, ang need mo i-present ay yung Philippine birth certificate or a copy of the Philippine passport na old, kumbaga yung copy mong old Philippine passport. Ayan. So, yan lang naman yung mga kailangan mong i-present. So, yung tinatanong mo sa akin kung kinakailangan pa ba nung state ID pauwi, hindi naman, hindi siya hinahanap. Sapat na yung dalawang dokumento na either old Philippine passport or yung iyong Philippine birth certificate. God bless you! Mula kay Marisa Pangilinan, Ma'am, paano po ba yung flight number? Mag-stop over kasi ako sa Taiwan, tapos pa Canada and dalawang flight number. Ano po yun? Same po ba ilalagay? Marisa, let me guide you and to the rest of our kabayan kung magkukumplete kayo ng e-travel departure, ganito. Marisa, ang flight mo, sabi mo, dadaan ka muna ng Taiwan bago ka pumunta ng Canada, pero ang final destination mo, Canada. So, etong example natin, halimbawa, country of destination, so dito ang nakalagay United Arab Emirates, pero sa'yo, ang ilagay mo ay Canada. Kasi yun yung final destination mo dahil tatanungin dito sa address ba ng ang iyong sa destination na pupuntahan mo, anong address mo. So, ang ilalagay mo dito ay yung pwede namang street at city naman kung saan ka punta as your final destination. Ngayon, ang tanong dyan, anong flight? Kasi may dalawang flight ka. So, yun muna ha, country of destination, destination of address, kung ano yung sa final destination ninyo, yun ang gagamitin ninyo. Pero, yung iyong line name at airline flight number, ang gagamitin natin dito ay kung ano yung nag-depart from the Philippines. Kasi kaya siya e-travel departure. So it means like, let us just say, kung Taiwan, let us just say Eva Air, right? Name of the airline, Eva Air. And then, ano yung flight number mo from the Philippines to Taiwan? Yon. Hindi yung to the US. Kasi nga ang tinitrace naman dito ay yung departure details mo from the Philippines. Ayan. So, yan ang answer natin sa iyong katanungan. Looking for nakatulog ito at sa iba pa nating mga kababayan na nanonood. Muli po, ako po si Jamie Ares, ang inyong Talk TV show host na nagsasabi, stay safe, stay healthy, and I'll see you in my next episode. If you find this video helpful and informative, please click like, and I'm inviting you to subscribe to my channel. God bless you everyone and see you in my next video.